Naghanap buhay ka ay parang hindi pa sapat ang Diyos para ako ay mabuhay. Hindi pa sapat ang Diyos para ako ay magkapera. No? So, parang minimenos, belittle the ability, the capacity, the power of God over us. Kaya nga ako, sabi nga niya Ate, kahit kung di tayo quality mo tayo, amin at ito, no? So, dito lang sa atin, marami na rin nabago, no? Si Ana, si Lisa, si Ate Lenny, marunong na kayo mamuna, marunong na kayo gumawa ng mga sermon, no? Pwede na kayo dyan sa pulpito, pwede na kayo umawi, katulad leader, no? Kahit nga iapin yan, pero sige pa rin ang kanta niya, no? So, ganyan lang siya, masyadong emotional. So, we must acknowledge God's power over us. No? So, ang pangyarihan ng Diyos, nasa atin yan. No? Binibigyan din niya tayo ng nakikita. Sa pagkakaalam nito, hindi nakikita ng Diyos ang nararanasan natin. Katulad noong bagyo. Talaga ang panalangin ko, Panginoon, hindi ko po hinihiling na mawala ang bagyo. Ang sabi ko, ang hinihiling ko, Panginoon, gawin mo na lang po yung parang ordinaryong ulan. Parang na kami masalanta o na buma. No? Kasi yung, at nakahabag din naman ako doon sa mga lugar na nasa langka na nakatuntong doon yung isang farmer siguro yun. Nakita niya yung kanyang mga tanim, lumapay na lahat. Yung mga pananim na saging, hapay na lahat. So, dito lang ipinapakita ng Diyos, I am over all of this. Ano may kapangyarihan kung paano tayo ibabangon ng Diyos, kung paano magagandahin ulit ng Diyos. Ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay ay may reason. So, sabi nga sa ikalawang Kronika 7:14,